Tinitigan ni Michael si Jennifer. Walang lambing, walang pagsisisi. Sa halip, bahagyang galit at malamig ang mga mata nito. Parang matagal nang may hinahawakang desisyon. "Aalis na ako," sabi ni Michael. "Sinabi ko na sa'yo kanina, may iba na akong babae." Mahina at nanginginig ang boses ni Jennifer. Ibang babae? "Oh, pasensya na. Pero alam mo naman, the heart wants what it wants." Napangiti si Jennifer, pero hindi dahil masaya siya. Isang pilit at mapait na ngiti. "Ano pa bang dapat mong ipagpaumanhin? Siya ba ang estudyante mo?" Natigilan si Michael. Saglit na katahimikan, pero hindi niya ito itinanggi. "Oo, estudyante ko siya." Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Jennifer. Hindi lang pagtataksil, kundi kahihiyan, galit at pagkawasak ng buong pamilya. Mabilis na nag-impake si Michael. Isang malaking tumpok ng mga polo at polo barong. Lahat planchado ng kanyang asawa. Yon ang isiniksik niya sa maleta. Walang lingon-lingon, walang yakap, walang paalam. Umalis siya papunta sa bago niyang masayang buhay. Buti na lamang at wala sa bahay ang nag-iisa nilang anak na si Hannah. Nasa universidad ito noon. Pero paano kung malaman niya ang katotohanan na ang tatay niyang isang professor, pinuno pa ng department, ay iniwan ang pamilya para sa isang estudyanteng pwedeng maging kaklase niya. Lumapit si Jennifer sa bintana. Sa 20 palapag ng kondo, tanaw niya ang buong lungsod. 5 taon na ang nakalipas. Puno siya ng saya ng bilhin nila ni Michael ang unit na ito. Palagi niyang sinasabi, "Parang lumilipad tayo dito sa itaas." Ngayon, parang bumabagsak siya. Pakiramdam niya, ang bigat ng langit ay dumadagan sa dibdib niya. Hirap huminga, hirap gumalaw. 45 taong gulang na si Jennifer. Sabi nga ng iba, ito raw ang magical age ng isang babae. Malaya na, may trabaho na, may sariling kita, at hindi na lubos na nakatali sa responsibilidad ng pagiging ina. Ang anak niya'y dalaga na, nag-aaral sa universidad at meron ng boyfriend. May maayos na trabaho si Jennifer bilang manager sa isang kumpanya. May sapat na kita at may sariling pangalan. Samantalang si Michael nagtuturo sa parehong universidad na pinapasukan ng kanilang anak. Mataas ang tingin sa kanya ng mga nakatataas at kasalukuyan gumagawa ng doctoral thesis. At ngayon, lahat ng yon ay tila walang halaga. Bumagsak si Jennifer sa upuan. Biglang naubos ang kanyang lakas. Mayroon siyang ilang kaibigan, ngunit iisa lang ang talagang pinagkakatiwalaan niya. Si Rita. Magkasabay silang lumaki, nag-aral sa parehong kolehiyo, at sabay ding nagpalaki ng mga anak. Lagi silang magkaramay sa saya at sakit. 10 taon ang balo si Rita. Marami rin siyang sinubukang relasyon, pero palaging nauuwi sa wala. May lalaking hindi makamove on sa ex. May sobrang sakim, may sobrang malakas humilik, may ayaw tanggapin ang anak niya. Hindi na kailangan ni Rita ng paliwanag para malaman na may problema ang kanyang kaibigan. Halos agad-agad, dumating si Rita sa kondo ni Jennifer. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan, Jennifer?" Malakas na sabi ni Rita pagpasok pa lang ng kondo. "Umiyak ka ba? Dahil sa walang kwentang lalaking yon?" Napatingin si Jennifer sa kanya. Pagod, wasak, pero tapat. "Oo, umiiyak ako," sabi ni Jennifer. Napabuntong hininga si Rita, sabay hatak ng isang malaking eco bag papunta sa kusina. "At tutulungan kitang umiyak, pero pagkatapos nito, tatayo ka. Hindi ka karapat-dapat magmukmok dahil sa siraulo na yon." Kinuha ni Rita ang 2 baso sa aparador. "Alam na ba ni Hannah?" Tanong pa ni Rita. "Sa tingin ko, hindi pa. Kung alam na niya, malamang ay tumawag na yon." Mahinahong sagot ni Jennifer. Nagkatinginan ang 2 magkaibigan.
Sa katahimikang yon, alam nilang pareho, ito pa lang ang simula ng mas mahirap na laban. Maya-maya, parang walang nangyari. Isang platitong may hiniwang longganisa na paborito ni Jennifer ang biglang lumitaw sa mesa. Sumunod, isang maliit na dessert plate na may maayos na hiwa ng keso. 2 klase. Parehong mukhang masarap. Ilang minuto pa, may isa pang plato. Tsokolate na hinati-hati sa maliliit na cube. Parang ritual, parang paraan ni Rita para sabihing hindi ka nag-iisa. Doon lang siya huminga ng malalim at naupo sa tabi ni Jennifer. Ayan, hindi pwedeng umiyak ka lang dyan ng walang kasama, sabi ni Rita at kinuha ang corkscrew. Binuksan ni Rita ang bote ng alak. Mabilis niyang pinuno ang 2 baso sa mesa. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa'yo, sa isang babaeng malakas at saka matagumpay. Napasinghot si Jennifer. Halos gusto niyang matawa pero mas gusto niyang umiyak. Kung alam mo lang Rita, nakasimangot na sabi ni Jennifer. Lahat ng iniisip ko ngayon, matagal ko nang kinatatakutan kahit isipin man lang. Ngayon, pwede na. Sabihin mo lahat. Walang huhusga sa'yo dito. Alak lang. At doon, nagsimulang umagos ang lahat ng salita na matagal nang nakakulong sa dibdib ni Jennifer. Takot, galit, pagkawala, at tanong na walang sagot. Ano ang kulang sa akin? 2 oras ang lumipas. Bumukas ang pinto. Umuwi si Hannah mula sa universidad. Ma? Tumingin si Jennifer sa anak. Sinubukan niyang ngumiti pero nabigo. Halika, may sasabihin ako sa iyo anak. Hindi niya na itinago ang sakit. Sinabi niya ang lahat. Ang pag-alis, ang babae, ang pagiging estudyante nito. Pero sa kabila ng bigat ng balita, hindi na nagulat si Hannah. Ramdam ko na ma. Matagal na. Marahang sabi nito. Matagal nang ramdam ng dalaga ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang malamig na hapunan, ang tahimik na mga umaga, ang mga titig na hindi na nagkikita. Maikli at malungkot ang paliwanag ng kanyang ina, ngunit hindi yon ang tumatak sa alaala ni Hannah. Ang hindi niya malilimutan ay ang ginawa ng kanyang ina. Nakatitig lang si Jennifer sa mesa. Walang luha, walang salita. Sa kanyang kamay, isang tissue. Dahan-dahan niya itong nilukot, paulit-ulit habang nanginginig ang kanyang mga daliri. At sa simpleng galaw na yon, nabiyak ang puso ni Hannah. Hindi ang pag-alis ng ama, hindi ang pagtataksil nito, kundi ang tissue na nanginginig sa kamay ng kanyang ina. Umakyat si Hannah sa kanyang kwarto at umiyak ng 2 oras. Mag-isa lang siya doon. Mula noon, unti-unting gumaan ang buhay. Dahil si Rita na mismo ang nagdesisyon na ayusin ang estado ng isip ni Jennifer. Jennifer, hindi ka ganyan. Hindi ikaw to. Mukha ka ng multo. Wala akong gana, Rita. Sagot ni Jennifer. Walang-wala. Bis ka. Lalabas tayo. Ayoko, Rita. Pagtutol ni Jennifer. Ayokong marinig yan. Huwag ka nang mag-imbento. Lahat gusto lumabas. Kahit ayaw nila. Hinila ni Rita ang aparador. Nightclub, park, restaurant, kahit saan. Sabi pa nito. Para kanino? Di para sa'yo. Hindi para sa kanya. Walang pakialam si Rita sa mood ni Jennifer. Hindi rin siya nahiya. Kapag ayaw ni Jennifer, pupunta siya sa kondo. Halos puwersahang pagbibihisin ito at hihilahin palabas ng bahay. Ilang beses ding inanyayahan si Hannah. Hannah, sumama ka. Salamat po, pero ayoko po muna. Pagtanggi ng dalaga. Ayaw niyang panoorin kung paano pilit pinapasaya ni Rita ang kanyang ina. Sapat na sa kanya ang makita ang lungkot nito araw-araw. Mahal niya ang kanyang ina, pero hindi niya alam kung paano ito matutulungan. Samantala, si Michael maayos ang pakiramdam, kontento at masaya.
Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa piling ni Jennifer at iniisip niyang masaya na siya roon. Kahit noong kapos pa sila sa pera. Kahit noong hindi pa ganoon kalaki ang kanyang sahod. Ngunit para kay Michael, tapos na ang kabanatang yon. Unang pag-ibig, masayang pamilya, paglaki ng nag-iisang anak. Ngayon, gusto niya ng bago. Sariwa, hindi pa nasusubukan. Isang mas batang babae na magiging sentro ng mundo niya. At nahanap niya yon sa loob mismo ng kanyang silid-aralan. Kahit noong bata pa siyang guro, madalas nang marinig ni Michael ang kasabihang yon. Lahat ng asawa tumatanda, pero ang mga estudyante laging bata. Noon, tinatawanan niya lang yon. Ngunit ngayon, sa ika-5 dekada ng kanyang buhay, bigla niyang napagtanto ang sinasabi ng mga salita. Sa kanyang paningin, tumanda na ang kanyang asawa. Si Jennifer, wala na raw ang dating sigla. Wala na ang kislap na minsang bumihag sa kanya. Para kay Michael, isa na lang siyang nakasanayan. Kilala na niya ang bawat galaw, bawat reaksyon, wala nang sorpresa. Sa isip niya, isa na siyang stagnant, isang babaeng tapos na ang kwento. Kahit 4 na taon lamang naman ang pagitan ng edad nila. At tulad ng karamihan, tinamaan si Michael ng pinakakaraniwang sakit ng lalaki, midlife crisis. Ayaw niyang tumanda. Ayaw niyang maging lalaking sunod lang sa agos ng panahon. Gusto niyang maramdaman muli na siya ay mahalaga, hinahangaan at hinahangad. At doon pumasok si Camila, isang freshman, bata, masigla, puno ng pangarap. Nang mapansin niyang interesado sa kanya ang dalaga, parang tinamaan ng kidlat si Michael. Bigla siyang naging mas palabiro sa klase, mas palabas ng effort. Gumagawa siya ng kung ano-anong kakaibang gawain. Minsan katawa-tawa, basta't mapansin siya ni Camila. Gusto ko ng essay, pero hindi basta essay. Gusto ko yung mapapaisip kayo at ako rin. Nakangiting sabi ni Michael. At gumana yon. Unti-unti naging malapit ang dalawa hanggang sa tuluyan silang naging magkasintahan. Hindi agad sinabi ni Michael ang lahat kay Jennifer. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang pag-isipan ang magiging desisyon. Pero si Camila, hindi na kontento sa taguan. Pagod na akong magtago, Michael. May karapatan din akong maging masaya. Sabi ni Camila. Camila, hindi ganun kadali. Gusto ko ng totoong pamilya, Michael. Hindi yung ganito. Naalis ka sa kama ko nang nagmamadali para bumalik ka dun sa asawa mo. 3 buwan ang lumipas sa lihim na relasyon hanggang sa tuluyang inilapag ni Camila ang tanong. Pumili ka. Ako o siya? 2 option. Tapusin ang relasyon, tahimik at kahiya-hiya. O sabihin ang lahat sa asawa niya at pumunta sa kanya. Sa loob-loob ni Camila, wala siyang duda. Sigurado na siya ang pipiliin ni Michael. Sa maliit niyang inuupahang apartment, may bakanteng espasyo para sa mga gamit ni Michael. Sa umpisa, sobrang saya nila. O mas tamang sabihin, sobrang saya ni Michael. Nalasing siya sa bago, sa sariwa, sa pakiramdam na may humahanga ulit sa kanya. Ngunit para kay Camila, hindi sapat ang pagiging lihim. Hindi nagtagal, isiniwalat niya ang relasyon sa mga kaklase niya. At lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman ng lahat na ang anak ni Michael na si Hannah ay nag-aaral sa parehong paaralan. Kaya para kay Hannah, kahihiyan ang ginawa ng kanyang ama. Hindi niya kinausap si Camila, hindi kahit isang salita. Dumating ang summer, panahon ng exam. Ilang linggo nang nag-aaral si Hannah. Nagbabasa ng notes, gumagawa ng reports, nagsusulat ng essay. Pero may isang subject na ayaw niyang galawin. Ang subject ng kanyang ama. Paano niya nagawang gawin yun kay mama? Ano bang ginawa ni mama para danasin niya yung ganito? Bulong ni Hannah sa sarili.
Napabuntong hininga siya at isinara ang notebook. Ano bang nakita niya kay Camila? Ang unang exam, ang subject ng kanyang ama. Pero wala siyang lakas ng loob na magbukas ng libro. Bahala na siya kung ano ang grado ang ibigay sa kanya. Wala na siyang pakialam. Ilang sandali pa, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Patrick. 3 taon ang tanda ni Patrick. 4th year na siya, may malinaw na plano sa buhay. At bahagi ng planong yon, si Hannah. 9 na buwan na silang magkasintahan. At totoo ang pagmamahala nila. Love, kumusta ka? Kaya mo yan, nandito lang ako. Message ni Patrick. Napangiti si Hannah sa unang pagkakataon sa araw na yon. Nag-alok si Patrick na magkita sila ni Hannah kinagabihan. Isang simpleng lakad lang, konting hangin at konting pahinga. Okay, sige, reply ni Hannah. May kasamang halik na emoji ang reply. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, may kaunting sigla sa dibdib ni Hannah. Samantala, para kay Jennifer, parang nakalimutan na niya kung paano mag-enjoy sa mga maliliit na bagay. Alam niyang kailangan pero hindi niya magawa. Buong buhay niya, umikot kay Michael. Sa pangangailangan nito, sa schedule nito, sa mundo nito. May trabaho siya, may hobbies, pero wala si Michael. Wala ring natitirang kailangang alagaan. At doon siya mas nalungkot. Hindi na siya kailangan ng anak niya katulad ng dati. May sarili na itong buhay. Kung ganon, kanino ko ibubuhos ang pagmamahal ko? Marahang tanong ni Jennifer sa sarili. Kay Rita, syempre ang kaibigan niyang hindi umalis. Araw-araw, hinahatak siya ni Rita palabas ng lungkot. Nagboborda sila ng beads kasama ang mga kakaibang babae na laging may chismis. Lumalangoy sa pool na may banayad na musika. Nagbubuhat sa gym para raw mawala ang sama ng loob at taba. At minsan, pumupunta sila sa mamahaling spa na personal na nare-rekomenda ni Rita. Masaya, iba-iba, pero sa loob ni Jennifer, parang wala siyang silbi. Isang gabi, may biglang naisip si Rita. Tara, mag-nightclub tayo. Aha, Rita, ano kinalaman ng nightclub sa akin? Anong meron sa nightclub? Di ano pa, pwede tayong makakilala ng bago. Kalmado si Rita, parang bato ang loob. At isa pa, huwag kang magdamit na parang papunta sa burol. Magpapantalo na lang ako, sabi ni Jennifer. Hindi ka magiging kaakit-akit dyan. Diretsyong binuksan ni Rita ang aparador. Ano ba to? Sa totoo lang, parang buong buhay kong kaibigan ang isang boring na katulad mo. Kinuha niya ang mga damit, isa-isa. Palda hanggang tuhod? Hindi. Blouse na mataas ang kuwelyo? Itabi mo nga yan. Pangbisita sa nanay mo. Napangiti si Rita. May kalokohan sa mata. Nightclub to, lugar ng saya, kalayan at kaunting kalokohan. Mula sa ilalim ng aparador, hinugod niya ang masisikip na pantalon at blouse na may bahagyang bukas sa dibdib. Sa mga to? Nahihiyang tanong ni Jennifer. Oo, dito ka babagay. Tumawa si Rita at nagtungo sa kusina para kumuha ng alak. Napailing si Jennifer pero nagpalit siya ng damit. Marahil tama si Rita. Panahon na para huminto sa pagluluksa. Kailangan niyang umusad patungo sa saya. Kahit 45 na siya, pwede pa rin magsimula ang isang masayang bagong buhay. Kailangan mong mahalin ang sarili mo, sabi ni Rita. Napatingin ito sa kanya at nanlaki ang mga mata. Ang ganda mo. Fabulous ka. Tumahimik lang at tumango si Jennifer. Umaasa siyang hindi masayang ang gabing yon. May sarili ng buhay si Hannah at kailangan niya ring ayusin ang sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Maingay, masikip, mausok. Ganito sinalubong ng nightclub ang dalawang babae. Naglakad sila patungo sa isang bakanteng mesa malapit sa entablado. Si Rita, kampante at diretso ang lakad.
Si Jennifer, maingat na umiwas sa banggaan at takot na makaabala. Umupo sila, tikim-tikim ng makukulay na shot sa maliliit na baso. "Ang sarap ng shots dito," sabi ni Rita. Tiningnan niya si Jennifer. "Ano ba? Mukha kang patay. Inumin mo yan. Mag-relax ka kahit kaunti." Dahan-dahang inilapit ni Jennifer ang baso sa labi. Isang maliit na ngiti ang sumilip. Tama na ang pagtanggi. Panahon na para subukan ang mga bagay na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Bilang isang maayos na ina, bilang isang mabuting asawa. Ngayong gabi, si Jennifer muna. Wala pang kalahating oras, nasa gitna na ng dance floor si Rita. Sumasayaw, malaya at parang walang iniisip. Si Jennifer naman, nakaupo pa rin, pinipilit buuin ang lakas ng loob. Matagal na siyang hindi sumasayaw, o baka nga hindi pa niya ito nagagawa ng ganito kailanman. Pinagmasdan niya si Rita, napapalibutan ng mga kaedad ni Hana, at doon sumiklab ang pakiramdam ng hindi dapat. Parang may apoy sa loob ng dibdib niya. Pero sa isang iglap, dahil sa isang salpok na hindi niya maipaliwanag kahit kailan, tumayo si Jennifer. Inilugay niya ang buhok at naglakad patungo sa dance floor, kung saan si Rita ay abalang-abala sa kasiyahan. Nagpasya siyang iwan muna ang ugali niyang mag-isip, mag-analyze at magkumpara. Kahit ngayong gabi lang, sumabog ang musika sa kanyang tenga. Parang alo na gusto siyang lunurin. Pero mabilis siyang nakaangkop sa ritmo. At bigla, gumalaw ang katawan niya ng may gaan at kalayaan. Sa buong buhay ni Jennifer, iniisip niya na mababa ang ganitong klaseng libangan. Pero ngayong gabi, ang dance floor ng isang pangkaraniwang club ang naging lugar para ilabas ang lahat ng sakit na naipon sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng ilaw at anino, napansin niya ang isang batang babae, halos kasing edad ni Hana. May panghuhusga sa mga mata nito. Parang sinasabi, "Hindi bagay sa'yo yan." Pero sa isip ni Jennifer, wala na siyang pakialam. Sa edad na 45, may karapatan siyang sumayaw tulad ng sa edad ng 20. Biglang may tumabi sa kanya. Isang binata, maayos manamit, matikas ang pangangatawan, arogante ang tindig. Ang tipo na pinapangarap ng karamihan sa mga kaedad niya. Ngunit sa halip na sa mga dalagang marami roon, si Jennifer ang pinansin niya. Hindi siya natuwa, hindi siya nambola. Sa halip, naalala niya si Michael. Ang edad, ang agwat, ang pagtataksil. Pareho ang sitwasyon, baliktad lang ang papel. Nakaramdam siya ng pagkasuklam. Paano niya magugustuhan ang atensyong ito? Pinili ni Jennifer na huwag pansinin ang binata. Ipinakita niyang wala siyang interes. Ngunit hindi ito umatras. Hindi siya umalis. Sa halip, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. "Wag," sabi ni Jennifer. Sinubukan niyang bumitaw, pero hindi siya pinakawalan. Tumingin ang lalaki sa kanya, malamig at walang emosyon. Sinubukan niyang muli, pero wala pa rin. Naghanap siya ng saklolo, si Rita, pero natabunan ito ng mga tao. Bigla siyang hinila palabas ng dance floor. Tinabig niya ang kamay ng lalaki, pero hinawakan siya ulit, mas mahigpit sa may pulso. Sumigaw siya pero nalunod sa ingay ng musika. Natakot siya, tunay na natakot. Malapit na sila sa emergency exit. 1 minuto pa, madilim na eskinita. At bigla, lumuwag ang kapit. Sa harap niya, isang matangkad at matipunong lalaki. Hawak ng binata ang leeg at parang batang pasaway. Sa isang iglap, tumilapon ang lalaki papalayo. Itinulak ito ng isang lalaki. Sa tansya ni Jennifer, nasa 50 taong gulang na ang lalaki. Brown ang mga mata, malinis ang mukha at malakas ang tindig. "Salamat," sabi ni Jennifer sa lalaking nagligtas sa kanya. "Walang anuman. Ako nga pala si Luke." Bahagyang napangiti si Jennifer. "Salamat, Luke. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi mo ako tinulungan." "Mukhang hindi ka sanay sa ganitong lugar." "Tama ka.
First time ko lang dito. Talaga? Oo, kaibigan ko ang nagdala sa akin. Naghanap sila kay Rita. Nasa gitna ito ng mga humahanga, masaya, buhay na buhay. Hindi na niya kailangan si Jennifer. Kaya naman, tahimik nang nagpaalam si Jennifer at naglakad papalayo. Habang papalapit sila sa exit ng nightclub, hindi na iniwan ni Luke si Jennifer. Tahimik siyang sumunod, tila sinisigurong ligtas na makakauwi ang babae. Tumawag siya ng taxi at habang umaandar ang sasakyan, sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, unti-unti niyang ikinuwento ang kanyang sarili. Matagal na akong hiwalay. May anak akong lalaki at independent na. Nag-aaral sa college at may sarili rin akong kumpanya. Maayos naman ang takbo ng buhay ko. Panimula ni Luke. Nalaman ni Jennifer na nagawi lamang si Luke sa nightclub na yon dahil sa isang biglaang yayaan. Nayaya lang daw siya ng mga kabarkada niya noon. Si Jennifer naman, simple lang ang ibinahagi. May anak akong babae, nasa universidad na rin siya. At muli, taos-puso niyang pinasalamatan si Luke. Salamat talaga. Kung hindi ka dumating kanina, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ayos lang, natural lang yun. Huminto ang taxi sa harap ng gusali ni Jennifer. Bumaba sila. Tahimik ang paligid, isang nakaparadang sasakyan, mahinang ilaw sa mga poste. Napatingin si Luke sa gusali. Tila minamapa ito sa kanyang isipan. Saan dyan ang bintana ng kondo mo? Doon sa itaas, itinuro ni Jennifer. Ngumiti si Luke, isang ngiting kalmado pero may kumpiyansa. Friday ngayon, day off ko bukas. Nasa bahay ka lang, di ba? Tumango si Jennifer. Bukas, 12:00 ng tanghali. Nandito ako sa eksaktong lugar na to. Kung gusto mong maglakad o pumunta kahit saan mo gustuhin. Napasinghap si Jennifer. Walang lalaking nag-imbita sa kanya ng ganito. Simple, malinaw at may respeto. Okay, nasabi na lang ni Jennifer. Saglit na may aninong dumaan sa kanyang mukha. Isang pag-aalinlangan na hindi niya namalayan. Napansin naman yun ni Luke. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang lahat. Pangako ay mag-uusap lang tayo. Muling tumango si Jennifer, bahagyang nahiya. Sa kanya naisip, baka nasaktan niya si Luke sa bigla niyang pagkalungkot. Nakahiga na siya sa kama. Binalikan ni Jennifer ang bawat sandali ng gabing yon. Ang paraan ng pagsasalita ni Luke, ang pagiging maginoo niya, ang katahimikang hindi nakakatakot. Parang seryoso siya. Dahil sa mga isipin na yon, mahimbing ang tulog ni Jennifer. Walang panaginip, walang bangungot. Kinabukasan, matapos ang ilang maikling usapan kasama ang anak na si Hannah, sinimula ni Jennifer ang paghahanda para sa isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. Isang date. Pinili niya ang isang simpleng knitted na dress. Maingat na pinartneran ng alahas. Isang maliit na clutch. Humiram pa siya ng nude lip gloss kay Hannah. Sa madaling sabi, bawat detalye ay pinag-isipan. Naisip niyang tawagan si Rita, pero malinaw na tulog pa ito. Hindi rin naman katakataka, malamang ay mas mahaba ang naging gabi ng kanyang kaibigan. Buong umaga, may tanong sa isip ni Jennifer. Darating kaya siya? Wala siyang numero ni Luke, walang kasiguruhan. Napansin niyang palihim siyang pinagmamasdan ng kanyang anak, pero hindi pa siya handang magkwento. At kung sakali na hindi na muling magpakita si Luke, baka isa lang itong magandang alaala. Pero eksaktong 12:00 ng tanghali, naroon si Luke. Nakatayo sa napag-usapang lugar, may hawak na bungkos ng matingkad na pulang rosas. Mukha siyang hinugot mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Ngumiti si Jennifer. May kakaibang liwanag sa kanyang mukha habang bumababa ng gusali. May determinasyon sa kanyang mga mata na parang handa na siyang muling sakupin ng mundo. Naglakad sila. At bakit hindi? Magandang panahon, walang ulap sa langit. Halos buong araw silang magkasama.
Kumain sa dalawang magagandang restaurant, sumakay sa riverboat at kahit sa Ferris wheel ng maliit na amusement park. Hindi kailanman nakaramdam si Jennifer ng ganito kagaan, ganito kalaya, ganito kasabik mamuhay. Unti-unti naglaho ang bigat ng kanyang mga problema. At sa harap niya, isang mundong puno ng posibilidad ang bumubukas. Isang mainit at magaan na pakiramdam ang yumakap sa kanyang kaluluwa. Itinaboy ang mga alon ng sakit at kawalan ng pag-asa. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muling nabuhay si Jennifer. Hindi lang si Jennifer ang natuwa sa pagkikitang yon. Para kay Luke, bihirang-bihira ang makilala ang isang tunay na babae sa isang nightclub. Hindi palaban, hindi maingay, hindi naghahanap ng pansin. Si Jennifer ay magalang, pino, mahinahon, at higit sa lahat, may likas na kabaitan. At oo, maganda siya. Hindi yung sigaw na ganda, kundi yung tahimik pero tumatagos. Sa unang tingin pa lang, pareho nilang naramdaman. Ang pagtatagpong ito ay hindi basta panandali ang pagkilala lang. Hindi ito yung bahala na bukas na uri ng gabi. Magkasama silang naglaan ng buong linggo. Kasing saya ng araw ng Sabado. Kasing gaan ng hanging dumaraan sa pagitan ng mga salita nila. Pagsapit ng gabi, bahagyang umambo ng lungsod. Isang mahinang ulan, parang paalala na huminto sandali. Nakahanap sila ng masisilungan sa isang maliit at maaliwalas na cafe na kilala sa lutong bahay. May live music at may kandilang marahang kumikislap. Doon, sa ilalim ng dilaw na ilaw at manayad na tugtog, lumalim ang usapan. Tahimik na nakikinig si Jennifer kay Luke, halos hindi makapaniwala. Talaga? Nakapaglibot ka sa iba't ibang kontinente? Namamanghang tanong ni Jennifer. Oo, nakapag-dive ako minsan. Pati sa Mariana Trench. Napabuka ang bibig ni Jennifer sa gulat. Umakyat din ako ng ilang bundok. Nag-ice fishing, nag-diving, at ngayon, gumagawa ako ng log cabin sa kabundukan. Ngumiti si Luke na parang bata. At alam mo ba, pangarap ko rin makarating sa outer space balang araw. Napatawa si Jennifer, hindi sa pandalait, kundi sa pagkamangha. Ngunit nang dumating ang pagkakataong siya naman ang magsalita, unti-unting nanahimik si Jennifer. Wala siyang maikwento na kapanapanabik. Ang buhay niya, paulit-ulit. Asawa ng guro, ina, trabaho, bahay, bakasyon sa dagat isang beses sa isang taon, paminsang biyahe sa karatig bansa. At yun na. Walang kakaibang hobby, walang kwentong pakikipagsapalaran. Parang bawat araw, kopya lang ng kahapon. Ngunit kay Luke, hindi yun problema. Hindi naman espesyal ang buhay ko. Nagtrabaho lang ako at tinuloy-tuloy. Hindi niya nakikitang pambihira ang sarili niya. Ngunit ikinatuwa niyang makita siya ni Jennifer bilang isang taong may direksyon at karanasan. Ang sumunod na linggo ay parang panaginip para kay Jennifer. Maganda, magaan at hindi niya makakalimutan. Isang araw, inanyayahan siya ni Luke sa bahay nito sa bundok. Isang bahay na siya mismo ang gumawa mula sa mga troso. Hindi na nagdalawang isip si Jennifer. Paano siya tatanggi kung sa wakas ay may taong nagparamdam sa kanya na buhay pa siya. Pagkatapos ng trabaho, nagkita sila sa tapat ng kanyang bahay. Sumakay sila ng kotse patungo sa isang maliit na baryo sa kabundukan. Napapalibutan ng matatayog na puno ng pine tree at ang mababangong ligaw na bulaklak. Habang papalayo sila sa lungsod, parang unti-unting iniwan ni Jennifer ang bigat ng nakaraan. Sa unang pagkakataon, mula ng pagtaksilan siya ni Michael, naramdaman niyang muli. Buhay siya at tunay na masaya. Isang huling gabi ng tag-init, umuwi si Hannah na may mabigat na iniisip. Hindi na siya dumiretso sa kwarto, agad niyang hinanap ang kanyang ina. Abala si Jennifer sa harap ng computer. Naghahanap ng magandang outfit sa online para sa susunod nilang out-of-town trip ni Luke. Ngunit napansin niya agad ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng anak. Halika dito anak, maupo ka.
Ano yan? Maganda ba o hindi? Huwag mong kimkimin. Huminga ng malalim si Hana. Sa tingin ko, maganda naman ma. Nag-propose si Patrick. Gusto niya akong pakasalan. Parang tumigil ang mundo ni Jennifer sa isang segundo. Tapos, biglang bumuhos ang saya. Diyos ko, yan ang pinakamagandang balita. Ang munting Hana ko ay ikakasal na. Niyakap niyang anak at halos maiyak sa tuwa. Hindi lang yan maganda, napakagandang balita niyan. Saan kayo titira? May trabaho ba siya? Alam mo namang hindi biro ang pag-aasawa. Nagkunwaring nakasimangot si Hana. Ma, parang interview na yan na. Napangiti si Jennifer pero hindi pa rin mapakali. Alam niya lahat ma. May part-time siya sa company ng tatay niya at binigyan na rin siya ng sariling apartment. Maliit lang, 1 bedroom, pero sa amin na. Kung ganon, ano pa ang problema anak? Tumahimik si Hana. Mas lumalim ang kanyang paghinga. Natatakot ako ma. Baka balang araw, gawin din niya sa akin ang ginawa ni Papa sa'yo. Parang sinaksak ang puso ni Jennifer sa mga salitang yon. Sa una naman, lahat sila mabait, mapagmahal, tapos biglang nagbabago. Ayokong masaktan tulad mo, ma. Ayokong mawala ng tiwala sa lahat. Tahimik ang silid, tanging tiktak ng orasan ang maririnig. Matagal bago nagsalita si Jennifer. Anak, hindi lahat ng lalaki katulad ng tatay mo at hindi natin kayang hulaan ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Hinawakan niya ang kamay ni Hana. Ang mahalaga mamuhay ka sa ngayon, maging masaya ka. At tandaan mo, nandito ko para sa'yo at ikaw para sa akin. Ngumiti si Hana, bahagyang gumaan ng loob. At sigurado akong magiging sandigan mo si Patrick. Alam mo ba, mag-dinner kayo dito mamaya. Isasama ko rin si Luke. Parang stress test? Tanong pa ni Hana. Eksakto. Napangiti ang kanyang anak pero may isa pa siyang hiling. Ma, pakiusap lang. Huwag mong ipaalam kay Papa na ikakasal ako. Napakunot ang noo ni Jennifer. Ayokong makita siya sa kasal ko, ma. Ayokong marinig ang peking pagbati niya. Sige anak, pangako. Hindi sigurado si Jennifer kung tama ang desisyon ng anak. Pero alam niyang karapatan nitong pumili ng sariling landas. Pagsapit ng gabi, dumating si Patrick. Maayos ang bihis, mabango, may dalawang bouquet. Isa para kay Hana, isa para kay Jennifer. Napangiti si Jennifer. Ito ang asal ng lalaking karapat-dapat maging asawa ng anak. Mukhang medyo malilate si Luke, may trabaho pa raw. Nag-usap sina Jennifer at Patrick. Maayos, magalang at may humor. Tinanong niya ang binata tungkol sa pamilya, pag-aaral at mga plano sa buhay. Lahat ng sagot ay malinaw at may respeto. Ilang sandali pa, tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Jennifer ng pinto, si Luke ang bumungad. May hawak na 2 bouquet. Sa sobrang tuwa, hindi napansin ni Jennifer ang biglang pagbabago sa mukha ni Patrick. Tumayo ang binata at halos mapatalon. Dad! Gulat na sabi ni Patrick. Nagkatinginan ang lahat. Ngayon ko naintindihan kung bakit ang saya-saya mo nitong mga nakaraang linggo. Nagyakapan ang mag-ama. At doon, sa isang simpleng gabi ng hapunan, napagtanto ni Jennifer na ligtas ang kanyang anak. Dahil ang lalaking tulad ni Luke, hinding-hindi magpapalaki ng masamang anak. Samantala, hindi na kasing saya si Michael gaya ng mga unang linggo ng relasyon nila ni Camila. Unti-unti niyang napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Ang tunay na kapayapaan at kaligayahan na kanyang hinahanap ay nasa piling lang ni Jennifer. Ngunit huli na ang lahat. Ang desisyon ay nagawa na at maling desisyon yon. Ang unang mabigat na dagok sa kanya ay ang sariling anak. Biglang pinutol ni Hana ang lahat ng komunikasyon sa kanya. Walang tawag, walang reply, walang paliwanag. Parang binura ang mga taon na siyang nagpakain, nagturo at nag-alaga rito. Sa universidad, binabati lang siya ni Hana. Formal,
malamig at parang estranghero. Kahit sa loob ng kanyang klase ay ganoon din. At doon niya unang naramdaman ang tunay na bigat ng pagkawala. Ikalawa, si Camila. Hindi pala siya ang babaeng inakala ni Michael. Ang inaasam niyang pag-unawa at pasensya kay Jennifer pala yun mararanasan, hindi kay Camila. Si Camila ay walang ginawa kundi ang humingi. Love, pwede bang taasan ng grades ko? Pati na rin ang sa mga kaibigan ko. At pera, atensyon, pabor, at hindi yon tumigil kahit ilang sandali. Isang araw, may narinig si Michael na pag-uusap. Hindi para sa kanyang pandinig. Narinig niya kung paano siya tawaging pababa, halos alipustahin, ng mismong babaeng pinili niya. Masakit at nakakababa ng pagkatao. Hindi kailanman ginawa yon ni Jennifer. Hindi dahil mas bata o mas matanda, kundi dahil may respeto siya. At yun ang hindi kailanman kayang ibigay ni Camila. Isang gabi, bigla na lang nagkasakit si Michael. Mataas ang presyon, nahihilo at nanghihina. Camila, masamang pakiramdam ko. Usal ni Michael. Nakahiga sila sa kama. Tumingin lang sa kanya si Camila at walang pag-aalala. Kung lalala ka, tumawag ka ng ambulansya. Aalis na ako, may party kami mamaya. Ibig sabihin, hindi ka sasama? Oo, hindi ako sasama. Hindi niya inaasahan yon. Hindi ganoon si Jennifer. Si Jennifer, inuuna ang lahat bago ang sarili. Nag-aalaga, nagpapagaling, nagmamalasakit. Mula noon, hindi na makatulog si Michael. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya si Jennifer. Ang pagkawala ng anak, ang paglala ng kalusugan, ang kawalan ng respeto ng babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya. Lahat ng yon ay nagtulak sa kanya sa malalim na kawalan ng pag-asa. Pinangarap niyang maging bata muli, kasama ang masigla at masayang si Camila. Ngunit ang naging kapalit, isang lalaking laging pinapaalalahanan ng kanyang edad. Isang lalaking walang tahanan. Mas lalo niyang ibinaon ang sarili sa trabaho. Ngunit alam niya sa sarili, hindi na niya matatapos ang doctoral thesis. May isang bagay sa loob niya ang tuluyang namatay. Ang sarili niyang pagtataksil ang nagbukas ng pintuan patungo sa mga parusang ito. Araw-araw, ramdam niyang tumatanda siya. Samantala, mas madalas nang umalis si Camila sa gabi. Lumalabas kasama ang mga kaibigan, minsan ay hindi na umuwi hanggang umaga. Alam na alam ni Michael kung ano ang ibig sabihin nun. Ginawa na rin niya yun noong tinatakasan niya ang kanyang pamilya para kay Camila. Hindi siya tanga at alam din ni Camila na alam niya. Wala lang siyang pakialam. Nakuha na niya ang gusto niya. Pera, grades, wala nang iba. Bulong ni Michael. At doon sa katahimikan ng gabi, napagtanto niya ang pinakamalupit na katotohanan. Hindi siya iniwan, hindi siya ipinagpalit. Siya mismo ang lumayo sa lugar kung saan siya mahalaga at tunay na kabilang. Iniwan ni Michael ang maluwag na apartment kina Jennifer at Hannah, ngunit hindi dahil sa pagmamahal. Ang totoo, isa lang itong kalkuladong hakbang. Alam niyang kung igigiit ni Jennifer ang paghahati ng mga ipon sa bangko, mawawala ang perang matagal niya nang inilaan para sa bago niyang masayang buhay kasama si Camila. Kaya nagkasundo sila. Ang bahay ay kay Jennifer, ang deposito sa bangko ay kay Michael. Sa unang tingin, patas. Pero sa likod ng lahat ng ito, doon nagsimulang gumuho ang plano ni Michael. Matagal nang may hinihiling si Camila. Gusto ko ng bahay na tunay na magpapatunay na mahal mo talaga ako. Hindi agad naintindihan ni Michael ang ibig nitong sabihin. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan at doon niya nalaman ang katotohanan. Ang gusto pala ni Camila, isang apartment na nakapangalan sa kanya. Halos nahilo si Michael sa balitang yon. Pero Camila, may inuupahan na tayong maayos na apartment, sabi ni Michael. Iba yon, gusto ko maramdaman na akin to, na ako ang may kontrol, sabi ni Camila. Umalis si Camila ng bahay ng walang lingon at naiwan si Michael.
na nagpapanik, naghahanap ng paraan, handa ng isakripisyo ang lahat para lang mapatunayan ang kanyang pag-ibig. At oo, binili niya ang apartment at ipinangalan kay Camila. Doon nagsimulang tuluyang magbago ang dalaga. Masungit, mas mapag-utos, mas malamig. Para kay Michael, huli na ang lahat. Hindi na siya kailangan ni Camila bilang lalaki, kundi bilang mapagkukunan. Pera, impluwensya, at ng kung ano-ano pa. Ang kanilang kinabukasan ay wala ng direksyon at pag-asa. Doon lang napagtanto ni Michael ang buong bigat ng kanyang katangahan. At sa huli, iisa lang ang naisip niyang solusyon. Ang balikan si Jennifer. Sa isip niya, dapat patawarin niya ako, kahit para na lang kay Hannah. Naniniwala siya sa kaibuturan ng puso ng kanyang anak ay hinahanap pa rin siya nito bilang ama. Ngunit, hindi pa kailanman naging ganito kalayo ang katotohanan sa iniisip ng isang lalaki. Samantala, sa kabilang dako, abalang-abala si Jennifer. Naghahanda na sila para sa kasal ni Hannah. Napili na ang bestida, kulay puti, magaan at dumadaloy na parang ulap. Magkasamang pumili sina Jennifer, Rita at Hannah ng sapatos at guwantes. Bawat detalye ay pinag-isipan. "Sigurado ako, ikaw ang magiging pinakamagandang bride sa buong mundo," sabi ni Rita. Walang duda ang tatlo. Napili na rin ang restaurant, masarap ang pagkain, maayos ang serbisyo. May toastmaster, may musikero, may photographer at videographer. Puno ang mga araw ni Jennifer. Pagod pero masaya. Ngunit darating talaga ang sandali na hindi maiiwasan. May mga pagkikitang hinihintay, may mga pagkikitang kinatatakutan, at may mga pagkikitang sanay hindi na lang nangyari. Isang hapon, may pagkakataong hindi masundo si Jennifer ni Luke mula sa trabaho. Mag-isa siyang umuwi. Pagdating niya sa tapat ng kanilang gusali, "Jennifer," bungad ni Michael. Nagulat siya nang makitang bumaba si Michael mula sa nakaparadang sasakyan. May hawak na bouquet ng bulaklak. "Para saan ang mga bulaklak na to?" tanong ni Jennifer. Gusto niya na sanang pumasok sa building pero pinigilan niya ang sarili. Hindi na siya ang babaeng tatakbo papalayo. Napansin niya, iba na si Michael ngayon. Hindi na ang dating mapagmataas na propesor. Mukha na siyang asong sugatan, bumabalik sa dati niyang tahanan dahil wala nang mapuntahan. "Ano ang kailangan mo?" Mahina pero matatag na tanong ni Jennifer. "Gusto kong makipag-usap. Gusto kong bumalik." Halos manginig ang boses ni Michael. "Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Niloko ako ni Camila. Bangungot siya, Jennifer. Hindi ko alam paano ko nagawa yun sa'yo. Sabihin mo lang kung anong dapat kong gawin. Kaya kong gawin lahat. Hindi na kita iiwan. Pangako." Kung narinig sana ni Jennifer ang mga salitang yon noong lugmok pa siya sa sakit, baka naniwala pa siya. Pero hindi na ngayon. Ilang hakbang pa lang ang layo ni Jennifer sa impyerno ng kanyang nakaraan at hindi na siya babalik. Dahan-dahan siyang umiling. "Jennifer, hindi mo pwedeng gawin sa akin to." Halos pasigaw na sabi ni Michael. "Nilimas na ako ni Camila. Wala na akong pera. May karapatan ako rito. Mag-asawa tayo at may anak tayo." Doon lamang nagtaas ng tingin si Jennifer. At sa tingin na yon, napaatras si Michael. Ngayon mo lang naalala na may anak ka?" Matatag ang kanyang tinig. Walang galit pero puno ng katotohanan. "Nasaan ka nang itinuturo si Hannah sa universidad? Nasaan ka nang kami lang ang humaharap sa kahihiyan? Kami ang nag-ayos ng lahat. Kaming dalawa lang. Kaya tigilan mo na ako. Nakuha mo na ang bahagi mo. Ang pagiging walang tirahan mo, problema mo na yon." Lumakad si Jennifer palayo, tuwid ang likod at buo ang loob. "Jennifer, narinig kong ikakasal na si Hannah." "Kung gayon, ituloy mo lang ng hindi mo alam." Naiwang mag-isa si Michael sa bakuran. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naintindihan. Wala na siyang babalikan. Lumipas ang mga araw, abala si Jennifer sa paghahanda sa kasal ng kanyang anak. Hanggang sa dumating na ang araw ng kasal.
Paglabas ng bagong kasal, ihagis agad ang petals, sabi ng videographer. Tumabi si Luke kay Jennifer. Mahigpit niyang pinisil ang kamay nito. Sandaling sumandal si Jennifer sa balikat ni Luke. Lumabas ang bagong kasal, lumipad ang pula at puting petals sa hangin. Tahimik na nanalangin si Jennifer. Maging masaya ka anak, higit sa lahat, maging ligtas ang puso mo. Bigla niyang napansin na wala si Luke sa tabi niya. At bago pa siya makapagtanong, "Maari ko pong bang hingi ng inyong pansin?" Malalim at malinaw na sabi ni Luke. Lahat ay napatingin. Ngayong araw, isang pamilyang isinilang. Kasama nito ang mga pangarap at pag-asa. Pero hindi pa tapos ang sorpresa. Kinuha ni Luke ang isang maliit na velvet box. Pagbukas, isang makinang na singsing na ginto na may diamante. Lumuhod siya sa harap ni Jennifer. "Jennifer, minamahal kita. Handa ka bang maging asawa ko?" Parang tinamaan ng kidlat si Jennifer. Nangusap ang luha bago ang salita. May pumalakpak hanggang sa buong paligid ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. "Oo," lumuluhang sagot ni Jennifer. At yon ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Luke at sa pusong matagal ng handang magmahal muli. May mga lalaking naghahabol ng kabataan at may mga lalaking pinipili ang lalim ng pagmamahal. At si Jennifer, sa wakas, pinili niya ang sarili at ang pag-ibig na hindi kailanman kailangang ipaglaban sa maling tao. Ang kwento ni Jennifer ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi ipinagmamakaawa. Hindi ipinipilit at lalong hindi ibinabalik kapag napatunayang kayang talikuran ka. Ang taong handang iwan ka sa oras ng kanyang kasiyahan ay hindi karapat-dapat sa iyong awa kapag siya naman ang nawalan. Ipinakita rin ang kwento na ang kabataan ay hindi sukatan ng kaligayahan at ang bago ay hindi laging tama. Ang respeto, malasakit at tunay na pagkalinga, yan ang pundasyon ng pagmamahal na tumatagal. Para sa mga anak tulad ni Hannah, ang sugat na iniwan ng maling desisyon ng magulang ay maaaring magdala ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit hindi lahat ng lalaki ay katulad ng isang lalaking nagkamali. May mga lalaking marunong tumayo bilang ama, bilang asawa at bilang tunay na katuwang katulad ni Luke. At higit sa lahat, ang kwentong ito ay nagsasabi ng isang mahalagang katotohanan. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli. Walang edad ang dignidad, kaligayahan at pag-ibig. Kapag pinili mong mahalin ang sarili mo, kusang darating ang taong mamahalin ka ng tama. Minsan, kailangan may mawala muna bago mo makita kung ano talaga ang nararapat para sa'yo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.